Tingnan nyo, oh. Talagang ito ay military jeep. Ito po, kumpleto ang dokumento nito. May plate number po yan. Bubuhayin natin para magamit ulit natin para may kasabay na babiyahe itong ating owner type jeep. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Bibigyan ko lamang po kayo ng update dito po sa Isuzu Fuego na pag-aari po ni Kuya Romar de Lemios na taga Davao. Ngayon po ay narito na siya sa Pilipinas kasi siya po kasi ay isang seaman. Narito ngayon siya sa Metro Manila, siya po ay nagtitraining. Pero ipapakita ko sa inyo, ito pong ginawa namin dito sa kanyang Isuzu Fuego. Ayan po yung steel bumper, meron siyang winch. At ang pinaka-importanting ipapakita namin sa inyo dito ay yung kanyang electric aircon. Pwede bang paganahin to, yung electric aircon? Oh, dito po mga kapatid, ang aming alternator ay dalawa. So, yung original nandun sa baba. Nasa baba po, sir. Okay? Tapos ito yung dinagdag natin para sa mismong electric aircon. Kasi nag-aagawan kasi pagka isang alternator lang, ang original na amperahe lamang nitong mga ganitong Isuzu ay 70 amperes. Tapos isa lang ang baterya nun. Pero dito, dalawang baterya kami, dalawang alternator. So yung isang alternator na to na 130 amperes, ang trabaho lamang po nito ay kargahan niya yung isang baterya. Saan nakalagay yung isang baterya? Pakita mo nga sa amin. Tara, pakita mo nga. Uy, busy itong tokayo ko. Oh. Yung isang baterya, ayun. Ayun po. Oh, pakita mo nga doon, no. Kaya ba makita? Ha? Kita. Oh. Ayan po yung pangalawang baterya na ang susuplayan naman po niyan ay yung electric aircon. Yung compressor, yung kanyang auxiliary fan. So sa ganung paraan, hindi sila mag-aagawan ng kuryente at magiging malakas po talaga yung paggana ng electric aircon. Sa mga gasoline engine po, mas lalong komplikado. Kasi nga yung gasoline engine, hindi pwedeng bumaba yung kuryente dahil nagsusupply din yon doon sa mismong electronics ng makina. Dahil nga yan ay pinapatakbo ng kuryente at gasolina. Pag walang kuryente, hindi gagana ang spark plugs. Hindi katulad dito sa mga diesel engine, basta meron lang karga ang iyong alternator doon sa original niya, ay mapapagana niya yung shut-off valve. Pero ang problema lang doon, pag humina nga yung baterya, hindi mo naman ma-start. Kaya dito po, nagdalawa po kami ng baterya para hindi sila magagawan. Sige nga, start mo nga. Anyway, mga kapatid, ito pong makina nito. Nag-general overhaul din po ako dito. Okay na, malamig na. So sa ngayon po, gumagana po itong ating electric aircon. Ito po yung compressor. At ito naman po yung module natin. Marami po nagtatanong, pwede daw po ba doon sa mga naka-dual aircon? Wala pa po yung order natin ng compressor na pang-dual aircon. Ito po kasi ay para sa mga single evaporator lang po. Kapag ka-dual evaporator, hindi po kakayanin ng ating compressor. Ngayon, akala namin tapos na tayo rito. Ang akala kasi ni Kuya Mark ay wala na tong stepboard. Kaya kahapon, minadali nila. Kaya po, ito, gumawa po ng bagong stepboard. Ayan, ito po yung pinaka-stepboard niya. Kasi kukunin na po ito sa Thursday ng may-ari para magamit-gamit niya na po dito sa Metro Manila habang siya po ay nasa training. Bibigyan ko pa kayo ng update dito sa Isuzu Fuego. Tatapusin muna yung iba pang mga trabaho. Pero meron po ako ipapakita sa inyo. Update din po nito pong ilalagay nating spare tire mount, spare tire carrier nung pong Montero po ni Kuya Ditz de Leon. So sa ngayon, naka-mount na po itong tow hitch, no? Kasama na tong pinaka-receiver, no? So ito na po yung tow hitch niya. Saka tayo ngayon maglalagay dito nung lagayan ng spare tire. Yung lagayan po ng spare tire na yon, na-move po yun na ganon. Kaya pag na-move siya, halimbawa mula dito, na-move siyang ganon, libre po makakabukas na itong trunk. Hindi na po kasi pwede dito yung malaking gulong na 33. Ayan, tingnan nyo po yung picture. Yan po yung ating gagayahin na spare tire mount. So ito naman, ipoposition na natin sa chassis. Kaya matibay po yan. Makapal yung mga bakal na to at nakatornilyo siya mismo doon sa chassis nito. Hindi po naka-welding nakatornilyo. Mga malalaking tornilyo po ang gagamitin natin. Ayan po yung plaka, tignan nyo, Region 11, Davao City po kasi yan. Punta ngayon tayo dito sa
binady repair nating Everest, Ford Everest. Tinanggal na po yung mga salamin kasi nga po hihilahin nitong ating I-beam, no? Hihilahin niya ng chain block dito para po magkaroon ng espasyo dito. Ito po kasi nung nabangga doon sa likod ay nagdikit po itong pagitan nung dalawa na to, itong quarter panel saka yung pinto. Ngayon, nakahiwalay na po siya. Dati po magkadikit po yan dahil po ito umurong. So ang ginamit natin dyan ay yung panghila po, itong ating chain block na mayroong kadena. So naglagay ngayon tayo ng kakapitan dito, kaya ayan makikita nyo po, yan yung pinaglagyan ng kakapitan para mahila po yung quarter panel na ganun. So yun po yung trabahong ginawa natin. Nagtagal lang dahil hindi kagad dumating yung magtatanggal ng salamin, pero ngayon na natanggal na po, ay kaya mabilis na rin na natrabaho. Kailangan tanggal baka kasi mabasag, mas mahal po yung salamin, mas mura po yung magpa-install na lang ng salamin sa Aguila Glass. Ito po yung crosswind na dinala sa amin noong isang araw. Bulok na po talaga dito yung nilalapatan ng goma. Bulok na po siya. So ito, binady repair natin. Pinalitan po ito, mga hanggang dito yan. Ganyang kahaba, pinalitan po itong yero na to. Yan, tapos pininturahan. At ito yung ilang mga yero na nakuha natin. Yan, kasi ito yung nabulok na nga. So tinanggal na po ito. Ngayon, yan po yung binady repair natin dito para hindi po magtuloy-tuloy yung kalawang. Sabay pintura na rin. So importante yan kasi kung may mga sasakyan kayo na talagang nabubulok na yung yero, kapag pinabayaan nyo po yan, lalong dadami yung bulok at meron pang ang pagkakataon, hindi na kinaya nung salamin na babasagin, pati siya ay nagkaroon na ng lamat kasi yung kalawang tinutulak na yung salamin. Kaya mas maganda, agapan nyo, hindi naman ganun kalaki din ang gastos, magpapakabit lang naman ulit tayo sa Aguila, no? Nung salamin, at meron lang din talagang bibilin na goma po dito, na available naman po yan, dyan po sa Walco Motors, sa Banawe. Kaya lang, alam nyo mga kapatid, minsan talaga, pag minalas ka, no? Malas talaga Itong aking Toyota Camry, bigla na lang may bumangga doon sa parking sa McDo. Nasa loob kami ng McDo, so hindi namin alam. Paglabas ngayon ng McDo, may bangga na dito. Ito, nabangga siya dito sa fender. Dito ang tama, Ayan. So, nung nakita nung pintor namin na malungkot ako, lumapit kagad sa akin si Paul. Inayos kagad ni Paul to. Wala namang halata ng bangga, no? Wala po, sir. Ha? Oo. Ito po, isang araw lang nila ginawa ito. So, nilatero ni paring Randy, pininturahan nila Paul, isang buong araw lang yon. At lumipas ang isang araw, linggo, Lunes ngayon, nagbapping na sila. Hindi kasi talaga pwedeng ibabapping mo kagad. So sa loob ng isang araw, naglatero, nagpintura, at nagpalipas na isang araw, linggo, Lunes ngayon, ayan, nabap na po siya. Minalas talaga Wala tayong magagawa. Ito ba, ano ba naging problema nito? Bakit fender din to? Bangga din to? Oo. Nahabol naman yung kulay. Touch na lang, sir, bumper kasi maliit lang naman ang tama. Okay, sorry, touch na lang to. O, yan. Okay. So, ganyan talaga mga kapatid, kapag may sasakyan kayo, mabuti na nga lang, ako, metalyer, kaya nung nabanggayan sa McDo, nag-hit and run ayoko naman na magtagal pa doon, hanapin ko pa, tawagin ko pa yung gwardiya, magalit pa ako. Sabi ko, hindi na, papagawa ko na lang, mababait naman yung mga nagtatrabaho dito sa Autorads yung pintor natin. Alam nyo, ikaw ba may motorsiklo ka rin ba? Ha? Meron pa. Meron ka rin. Kasi yung isang customer natin, ninanakaw nyo raw yung gasolina No? Hindi ba, sir? Pwede ba yun? Sinisip-sip nyo raw Hindi ba mga kapatid? Sa totoo lang, mahal lang po talaga kasi ang presyo ng gasolina ngayon. Yung ipakarga mong 1,000, lumalabas na 12 litro lang. Yung 1,000, tapos magro-road test tayo kapag ginagawa yung sasakyan, lalo na kung overheat ang problema, kailangan talagang painitin mo muna yan, ibiyahe mo sa malayo para malaman mo kung mag-overheat, talagang mauubos ang gasolina. Siyempre, pagdating mo, wala nang gasolina. Alangan namang abunuhan ko yung gasolina. Pero hindi nyo hinihigop yun, ha? Po, sir, bawal po yun. yung propeller, yung pan nun, minto, kanina. Ako na pa bahala. Kuya, baka may hirapan ka dyan.
4x4 po yan. Ingat kuya. Ingat. Ingat po. Ipakita ko rin sa inyo itong owner type jeep natin mga kapatid. Ito. Nung inilabas ko to nung isang araw para po makita nyo sa vlog, naawa akong bigla dito sa aking wheelies. Ito po mga kapatid, 4x4 po yan. Hindi na namin nagamit kasi nga hindi na kami nagte-trail. So sayang, no? Ulanin arawin po ito, kaya po nagkaganyan ng itsura. Ang cambio po nito, 3 lang, no? Pero 4x4, tignan nyo, oh. Ayan, ito yung 4x4 niya. Pero ang cambio nito, primera, segunda, tercera lang. Hanggang tercera lang po yan, no? Kaya po, bubuhayin ulit natin para may kasabay ngayon na babiyahe itong ating owner type jeep po na ito na naka-electric aircon. Ito, binutas na namin, no? Kasi nga po, lalagyan natin to ng bubble top dito. Dahil untog yung pasahero dito sa loob. Kaya ito, binutas na yan. Para ma-body repair natin, maglalagay tayo ng bubble top. Tapos ito, aalisin din to. Kasi ikukulong na po ito. Dahil nga, gagawin naman natin tong air condition. So, 2 alternator, 2 battery din. At yung isang battery ay dito ko na po yan ilalagay. Ito yung lagayan ng battery. Ayan. 3SM lang yung nagawa ni Kuya Mark. Yung plano ko sana ay 6SM. Pero itatry muna natin sa 3SM. Kapag ka po dumating na yung hinihintay natin, sana po ay dumating na sa lalong madaling panahon, yung ilang sets ng conversion kits ng electric vehicle na i-import po ng Moretti, Philippines, baka ito yung unahin kong gawin na ma-convert po ng electric kasi magaan ang body nito at hindi tayo masyadong mahihirapan sa conversion kasi ilalagay lang naman natin sa ilalim yung malaking battery at yun na mga motor niya ay doon na rin sa differential natin ilalagay. Speaking of differential, kung sakasakali din ay pwede namang gawin ito pong wheelies jeep po na ito, dahil sa ito po ay 4x4, pwede ko ngayong gamitin na ito ay maging hybrid. Yung teka-teka na hybrid. Kasi ito po ay naka 4-wheel drive. Yung likod pwedeng paganahin ng internal combustion engine kasi may transmission yan, tapos may propeller, papaganahin yung sa likod. At kapag gusto ko namang gamitin yung pagiging electric niya, kung mako-convert ko po, ay ilalagay ko yung motor dito po sa harapan kasi meron din tong differential dito sa harap. Aalisin ko na lamang yung propeller ng transfer case. So, ito yung pwedeng maging hybrid na gawang Pinoy. Gawang Autorans. Mula nung sinimulan ko itong si owner type jeep na gawin, ayan, ay naalala ko to. Sayang naman, nandoon, ulanin arawin lang. Ito po, umaandar to. Umaandar ang makina nito, gumagana ang makina nito at ito po 4x4. Kaya ito, bubuhayin ulit natin, papipinturahan ko ulit ito ng maayos. May lagayan pa to ng jerrycan, no? Kapag magbabiyahe ka ng malayo, dahil maliit lang naman ang tangke nito, kaya palagi siyang may baon na container ng gas. No, may antena pa siya. O ayan, may antena po yan, mahaba pa nga yan. Ito, kinalawang na to. Mukhang mapipilitan na naman akong maghanap ngayon ng mga parts nito kasi naubusan tayo ng parking eh. Dito po kasi walang bubong. Unlike dati, nung nandoon sa shop natin, doon sa una, sa Autorans 1, talaga may bubong doon. Kaya lang, nung napuno na tayo ng maraming trabaho, nailabas na siya dito, kaya nasira yung kanyang pintura. Pati ito, kinalawang na. Pero huwag kayong mag-alala, mga kapatid, bubuhayin natin yan lahat. Tingnan nyo, oh. Talagang ito ay military jeep. No? At ito po, kumpleto ang dokumento nito. May plate number po yan. Pero kung sakasakali lang, no, dahil sa dami ngayon ng mga VinFast, ng mga taxi, meron na ngayong magiging mga surplus na mga taxi na yan. Baka po doon ay makakuha na tayo ng pang-convert ng ating mga ganitong klase ng sasakyan. Yun naman ay trial lang muna para po hindi masyadong magastos. Okay na, paring Randy? Kaya na ba ito matapos bukas? Kaya na po. Yung overtime mo na yan? Nandun yung electric vehicle natin. Medyo maalikabo kasi dito nung nagwalis-walis kanina. Dito muna natin ay parada. Dadaling ko dun sa kabila para makapag-charge po ako kasi 30% na lang po ang karga po ng baterya ni electric vehicle. Mga kapatid, maraming salamat sa inyo. Lagi lamang po kayong manood ng mga vlogs ko at maging itong mga pinaglumaan na ng panahon na yan, ng mga sasakyan na alam ko po marami po sa inyo, mga seniors na nakagamit nitong mga ganitong klaseng sasakyan.
bubuhayin ulit natin yung ating mga alaala nung kayo ay nagmamaneho pa, nung kayo ay bata pa, na bumabiyahe-biyahe dyan sa mga probinsya gamit ang inyong mga lumang sasakyan. Mga kapatid, ako po ay bumabati kay ka Ronaldo Biudes na nandyan po nakadistino, ministro po dyan sa Norte, at sa kanila pong tagapangasiwa dyan sa Norte na si ka Ricardo de Omania. At siyempre, hindi ko rin po makakalimutan na batiin ang O1 po dyan po sa Metro Manila na si ka Wilson Cayago. Maraming salamat po ka Wilson at sa inyo pong may bahay na si Katat. Mga kapatid, magandang hapon sa inyong lahat.